Ayon sa isang NBA executive sa report ni Tim Bontemps sa ESPN, inaasahan na makakakuha si Austin Reeves ng 30 million plus year na annual salary sa susunod na kontrata niya pag naging unrestricted free agent siya. Matagal na rin talaga kahit nung mid-season pa lang nare-report na yan. Wala pa naman talagang desisyon ng front office ng Lakers about sa potential trade or swap trade na nauugnay dito kay Reeves, pero malinaw naman sa sinabi nitong si Rob Pelinka na meron siyang plano dito sa future ni Reeves para sa Lakers. Sa nakaraang season, nagtala siya ng career high average na 20.2 points, 5.8 assists, 5.4 rebounds per game. Kaya nakikita ngayon na bilang isang player na undrafted na sobrang laki ang naging improvement sa lineup nila. Nagiging malaking parte itong si Reeves sa Lakers ngayon. Malaking tulong siya sa backcourt kasama si Luka at LeBron James, kaya hindi rin nakakapagtaka na makita ng mga analyst at mga insider na deserve nga nitong si Reeves ang 30 million plus year na annual salary sa 2026 summer. Kahit sa report naman kasi talaga, lumalabas na isa to sa mga most improved player na hindi pa kasama sa mga finalists, at kahit nakapagtala siya ng career high average last season, nagpapakita pa rin ngayon ang Lakers sa kanyang pagiging underappreciated talent sa roster. Ang Lakers nag-offer lang kasi kay Reeves ngayon ng extension contract na papatak lang sa 89.2 million sa loob ng 4 years. Masyadong mababa bilang isang role player, yan yung nakikita dyan. Kaya nga mas pinili talaga ni Reeves na tanggihan yung offer na yan ng Lakers ngayong summer, 'di ba? Dahil mas malaking araw talaga ang pwedeng makuha nito pagpasok ng 2026 sa oras na maging free agent yan, lalo na kung hindi nito gagamitin ang player option niya para sa 2026 to 27 season na nagkakahalaga lang ng 14.9 million. Kung tatanggi siya sa player option na yan at papasok siya sa free agency sa summer 2026, may malakas na posibilidad na magkaroon talaga to ng offer na papatak sa 30 million per year. Malinaw yan sa report mga pare ko na nagsasabing nag-aabang lang rin talaga ang Lakers ngayon sa magiging desisyon nitong si Reeves, lalo na't nakikita to bilang bahagi ng long-term vision na makakasama ni Luka Doncic, pero walang malinaw na report na kayang magbigay ng Lakers ng ganyang kalaking annual salary na papatak sa 30 million kay Reeves, lalo na ngayon na restriction na yung mga to sa salary cap space nila. Tatlo ngayon yung free agent na binabantayan sa Lakers pagpasok ng 2026 na pawang mga nasa starting lineup nila, si LBJ, Austin Reeves at itong si Hachimura. Yan ngayon ang mas binabantayan kung paano aayusin ng Lakers yung sitwasyon na yan at ano ang magiging desisyon ng mga to sa role player na yan. Papasok kasi si Rui Hachimura sa huling taon niya sa 3 years 51 million na contract na pinirmahan niya noong 2023. Ngayong papasok siya sa free agency sa susunod na summer, kailangan magdesisyon ng Lakers kung nais pa rin nilang panatilihin bilang bahagi ng roster itong si Hachimura kasama sila Luka Doncic para sa long-term rebuilding plan nila. Pero masyadong tahimik ang usapan nga para dito kay Hachimura. Maraming mga potential trade na lumalabas pero wala pang realistic na report ang lumalabas sa Lakers official tungkol sa kung ano yung plano talaga ng Lakers dyan. Ayon kay Dan Walk ng The Athletic, ang magiging future talaga ni Hachimura ngayon sa Lakers sa susunod na summer to mga pare ko ay isang very underrated subplot sa isang Lakers roster kasi ngayon na sobrang laki ang ginagawang pagbabago para sa kanilang future plan. Hindi malinaw kung ano yung magiging desisyon nila ngayon sa mga player o role player nila ngayon na nakaugnay pa sa roster nila. Kahit kasi consistent yung contribution at magandang averaging mula sa 13.1 points, 5 rebounds, 1.4 assists per game at may 50.9% shooting rate itong si Hachimura last season. At kahit kayang maglaro nga nito sa iba't ibang posisyon mula sa wing hanggang minsan nagagamit din bilang center supporter, malinaw na walang nakikitang malaking plano ang Lakers dito kay Hachimura ngayon. Kahit pagalawan na lang ng baso, wala nga raw ginagawa halos ang Lakers dyan. Kaya halos parehas ng kalagayan ngayon itong si Reeves at Hachimura. Parehas nasa starting lineup at may mabigat na role sa Lakers, pero hindi ganun nakikitaan ng mataas na pagpapahalaga para sa roster ng Lakers. And anytime may nakikitang pwedeng gamitin ng Lakers yung mga yan, depende sa sitwasyon at pangangailangan ng mga to sa kanilang roster.